Ako po si Kabornok. Alamin natin. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Alamin Natin. Sa ating episode ngayon ay meron tayong dalawang tanong na sasagutin. Una, umpisan na natin mula kay Bete Analisa Joy. Sana tama yung pagkakabigkas ko nun. O sige. Magandang araw bro Kabornok. Tanong ko po kung anong verse ang nagsabi na kung anuman ang iyong ginagawa sa iyong kapatid ay siya ring ginagawa mo kay Kristo. Maraming salamat Kabornok and God bless po. Kaya sa unang tanong, alamin natin kung anong talata ba sa Biblia ang nagsasabing kung ano ang ginawa mo sa iyong kapatid ay ginawa mo rin kay Kristo. Ang sagot sa tanong ay mababasa sa Mateo 25:40 sa salin na ang dating Biblia 1905. Ganito po ang sabi sa dulo. Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Ayan, so klarong-klaro. Okay, sa isa pang salin, yung ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible, ay ganito po ang sabi. At sasagot ako bilang hari. Sinasabi ko sa inyo ang totoo nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. So ito pong talatang ito, Mateo 25:40, ang sagot sa tanong ni Bete Analisa Joy. Maraming salamat sa iyong tanong. Ngayon, punta naman natin ang susunod. Mula naman po kay Lisa V, ganito po ang tanong niya. Magandang araw po Kabornok. Isa po akong magiliw na taga-subaybay po ninyo sa inyong YouTube channel. Natutuwa po ako sa mga natutunan ko sa inyong programa. May tanong po sana ako kung mamarapatin po ninyo. Saan po sa Biblia na nagsasabing bawal po na mag-asawa sa taga-ibang pananampalataya? Sana masagot nyo po ang tanong kong ito. Maraming salamat po at God bless. Maraming salamat kay kapatid na Lisa sa iyong napakagandang tanong. Kaya para sa pagkakataong ito, alamin natin kung anong talata ba sa Biblia mababasa na bawal gawing asawa ang hindi kapananampalataya. Alam niyo, ang nasabing aral na ito ay siyang aral ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo. Katunayan, ganito po mababasa natin sa aklat nilang Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na isinulat ni Eranio Manalo sa page 105. Ang sabi, on marriage, why is a member of the Church of Christ forbidden to intermarry with someone from other religion? Answer, God forbids it. Yung batayan nila, ikalawang Korinto 6:14 hanggang 15. Tapos meron pang translation, siyempre. Lamsa translation. Aba, grabe naman yan. O sige, so babasahin natin yung talata. Ikalawang Korinto 6:14 hanggang 15 sa salin ng Lamsa translation. Ganito po ang sabi. Do not unite in marriage with unbelievers. For what fellowship has righteousness with iniquity? Or what mingling has light with darkness? Or what accord has Christ with Satan? Or what portion has a believer with an unbeliever? Sabi kasi dito, do not unite in marriage with unbelievers. Actually, yung salin na ito ng ikalawang Korinto 6:14, medyo may problema tayo. Mamaya aalamin natin. Para malaman ninyo talaga, no? Ganito po yan mga kapatid. Ang Lamsa Translation ay isa po sa mga salin ng Biblia na mula po sa Aramaic patungong Ingles. Ngayon, titignan natin yung iba pang mga salin na yung pinanggalingan ay yung Aramaic text isinalin sa Ingles. Isa na dito yung the original Aramaic New Testament in plain English na isinalin ni David Bosher. Ito ang ating mababasa sa nasabing salin. Do not be associates with those who are unbelievers. For what partnership has righteousness with evil? Or what intimacy has light with darkness? Dito sa salin na ito, iba po.
Do not be associates with those who are unbelievers. Dito, general, hindi po tungkol talaga sa kasal, or pag-aasawa. Katunayan sa isa pang salin na yung pinanggalingan ay ang Aramaic text, specifically itong galing sa Eastern Peshitta. Ito pong the Aramaic English New Testament na isinalin ni Andrew Gabriel Roth mula po sa Eastern Peshitta. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Korinto 6:14. And don't be yoked with those who do not believe. For what fellowship has righteousness with iniquity, or what fellowship has light with darkness? Sasali naman na ito, and don't be yoked with those who do not believe. Ibig sabihin, general po yan, hindi po utos na specific lamang sa pag-aasawa, mga kababayan. Pero tanong, bakit nagkaproblema ang salin ni Lamsa? Kasi may mababasa po sa Biblia na pwede namang mag-asawa ng hindi kapananampalataya. Saan po natin ito mababasa? Di basahin natin, mas maganda yung basahin natin yung sa Lamsa translation din. 1 Korinto 7:12-13. Ganito po ang sabi. But to the rest I say this, not my Lord. If any brother has a wife who is not a convert, and she wishes to live with him, let him not leave her. And to the woman who has a husband who is not a convert, but is content to live with her, let her not leave him. Itong talata na ito, mga kababayan, ay tungkol po sa pag-aasawa. At klarong-klaro, kapag yung iyong asawa hindi mo kapananampalataya, huwag mo daw siyang iwan. Lalabag dito yung nasa 2 Korinto 6:14. So lumalabas, kung ipipilit natin na tungkol sa pag-aasawa ang nakatala sa 2 Korinto 6:14, ibig sabihin po, kokontra talaga ito sa 1 Korinto 7:12-13. Kaya ang tamang pag-unawa dapat sa talatang ito, 2 Korinto 6:14, ay kagaya nitong nasa Amplified Bible Expanded Edition nang sabi, do not be unequally bound together with unbelievers. Ibig sabihin, unequally bound together. Ano ba yung kanyang sinasabi? Do not make mismatched alliances with them, inconsistent with your faith. Klarong-klaro po, mga kababayan, ng sinasabing ito. Kaya tungkol po sa pakikipagtipan in general, especially sa mga doktrina, sa mga aral, sa simbahan, at sa pananampalataya sa Diyos ang tinutukoy, mga kababayan. Mula dito, hindi po aral ng Biblia, mga kababayan, ang pagbabawal sa pag-aasawa ng hindi po kapananampalataya. Katunayan nga, iyan nga ay nirecommend ni Apostol Pablo, mga kapatid. Tanong, kay sinong aral ba ang pagbabawal sa pag-aasawa ng hindi po kaani? Ayon po sa unang Timoteo 4:1-3, mga kababayan, ito po ay aral ng mga demonyo, mga kababayan. Kaya itong aral ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na pagbabawal sa pag-aasawa ng hindi kapananampalataya, iyan po ay aral ng demonyo ayon sa Biblia, mga kapatid. Biruin mo, lahat ng miyembro bawal mag-asawa ng hindi kapananampalataya. Nako naman. Yan po ay aral ng demonyo, mga kababayan. Maraming salamat sa tanong ni kapatid na Lisa V. Thank you po sa iyong tanong. Sana ay mas naliwanagan po kayo sa ating naging sagot. Ano po masasabi niyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Hanggang sa susunod naman na pagsagot sa katanungan, ako po si Kaburno. At ito ang inyong Alamin Natin! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok.
At abangan yung si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I